Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng gintong edad. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan at masigla ang inyong araw. Ngayong araw may isang napakahalagang usapin tayong tatalakayin na direkta pong makakaapekto sa inyong kaligtasan, lalo na sa inyong pinaghirapan na pera. Alam nating lahat na marami ng uri ng panluloko o scam sa mundo. Mula sa mga peke na tawag sa telepono hanggang sa mga kunwari premyo na kailangan nyo munang bayaran. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pag-usbong ng bagong teknolohiya, lalo pong nagiging sopistikado ang mga manluloko. May bago na po silang sandata at ito ang tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Siguro po ay naririnig nyo na ang salitang AI na madalas ay konektado sa mga robot o sa mga smart na gadgets. Pero ngayon, ginagamit na rin po ito ng mga masasamang loob para lalo tayong maloko. Hindi na lang po simpleng pagpapanggap, kundi lumilikha na sila ng mga pekeng boses at mukha na halos hindi na natin makilala ang totoo sa hindi. Dahil po dito, mas maraming senior ang nagiging biktima dahil mas mahirap ng malaman kung sino ang totoo at sino ang peke. Kaya naman, napakahalaga na maging handa tayo at magkaroon ng kaalaman. Sa video na ito, alamin natin kung ano itong mga AI scams at paano natin mapoprotektahan ang ating sarili, ang ating pera at ang ating kapayapaan ng isip laban sa kanila. Pakiusap po, manatili po kayo hanggang dulo at ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ano nga ba itong tinatawag nating AI scams? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito po ay mga panluloko kung saan ginagamit ng mga scammer ang artificial intelligence para mas maging kapani-paniwala at mas personal ang kanilang panluloko. Dati, ang mga scammer ay umaasa sa mga generic na mensahe o sa kanilang galing sa pagsasalita. Ngayon, kayang-kaya na po ng AI na gayahin ang boses ng isang tao, bumuo ng mga mukha na parang totoo sa video call, at sumulat ng mga email o text message na halos walang pagkakaiba sa tunay na galing sa isang kumpanya o sa isang miyembro ng pamilya. Bakit po sila delikado, lalo na para sa ating mga senior? Una, dahil po sa kakayahan ng AI na maging tumpak at personal. Mas madali po nilang mapaniwala ang isang tao na sila ang kanilang apo o ang kanilang bangko o isang ahensya ng gobyerno. Pangalawa, marami po sa ating mga senior ang hindi pag-aanong pamilyar sa mga bagong teknolohiya na ito. Kaya mas mahirap po para sa atin na matukoy kung kailan ginagamit ang AI. At pangatlo, ang AI po ay mabilis na matuto at umangkop. Ibig sabihin, kung may bagong paraan tayong natutunan para makaiwas sa isang scam, mabilis din pong makakahanap ang AI ng bagong paraan para maloko tayo. Kaya ang tanging depensa po natin ay ang kaalaman at pagiging mapanuri. Isa sa pinakadelikadong uri ng AI scam ay ang tinatawag na deepfake voice at video scams. Isipin niyo po ito, bigla kayong makakatanggap ng tawag sa telepono at ang boses na kausap niyo ay halos eksaktong boses ng inyong anak, apo o isang kamag-anak. Kung minsan po may kasama pang video call na parang totoo ang mukha nila. Ang AI po ay kayang gayahin ang boses ng isang tao pamamagitan lamang ng ilang segundo ng audio na nakuha nila mula sa social media o sa iba pang online sources. Kaya nilang kopyahin ang tono, ang intonasyon, at kahit ang mga pamilyar na nasalita na ginagamit ng inyong mahal sa buhay. Ang modus po nito, tatawag sila at magpapanggap na nasa emergency, nangangailangan ng pera agad at pipilitin kayong magpadala ng pera nang hindi nyo na naiisipang i-verify. Halimbawa, sasabihin na naaksidente or naaresto or nawalan ng cellphone at kailangan ng tulong. Dahil po sa pagmamahal natin sa ating pamilya, madalas ay hindi na tayo nagdududa. Kaya po, napakahalaga ng pagiging maingat.
Paano nyo po malalaman kung deepfake ang kausap nyo? Simple lang po. Magtanong ng mga personal na bagay na tanging ang inyong mahal sa buhay lang ang nakakaalam. Halimbawa, ano ang pangalan ng alaga nating aso nung bata ka pa? O saan tayo nag-celebrate ng birthday mo noong nakaraang taon? Kung nag-aalangan, tawagan agad ang numero ng inyong anak o apo na nasa contact list nyo o kontakin ang ibang miyembro ng pamilya. Huwag na huwag pong magpapadala ng pera nang hindi nyo na-verify ang tumatawag. Bukod sa mga boses at mukha, ginagamit din po ang AI para gumawa ng mga pekeng mensahe tulad ng emails, text messages at social media posts na halos perpekto. Ito po ang tinatawag na phishing. Dati, madali lang po nating matukoy ang phishing emails dahil sa mga maling spelling o baluktot na grammar. Ngayon po dahil sa AI, kayang-kaya na nilang sumulat ng mga mensahe na parang galing talaga sa inyong bangko, sa PhilHealth, sa SSS o sa kahit anong institusyon na pinagkakatiwalaan nyo. Minsan, ginagaya pa nila ang email address o website ng mga lehitimong kumpanya. Ang layunin po ng mga mensaheng ito ay hikayatin kayong mag-click sa isang link na magdadala sa inyo sa isang pekeng website. Doon, hihingin ang inyong personal na impormasyon tulad ng bank account details, password, o SSS number. Kapag nakuha po nila ito, maaari na nilang nakawin ang inyong pera o ang inyong pagkatao. Kaya po maging maingat sa bawat link na inyong ikiklik. Kung nakatanggap po kayo ng email o text message na humihingi ng personal na impormasyon o nag-uudyok sa inyong mag-click sa isang link, laging magduda. Direktang pumunta sa opisyal na website ng institusyon sa pamamagitan ng pag-type ng kanilang address sa browser o tawagan sila sa kanilang opisyal na numero. Huwag na huwag pong magtitiwala sa mga link na pinapadala sa inyo. Hindi lang po sa pagpapanggap at mensahe ginagamit ang AI. Mas nagiging matalino at mas mapanlinlang din po ang mga investment scams at romance scams dahil sa teknolohiyang ito. Sa investment scams, kayang-kaya na po ng AI na gumawa ng mga pekeng website, mga pekeng financial reports at kahit mga pekeng testimonial mula sa mga nagtagumpay na investors. Ang AI po ay makakatulong din sa mga scammer na gumawa ng mga investment plans na tila napakapanipaniwala at nag-aalok ng napakataas na kita sa maikling panahon. Ang kanilang layunin po ay hikayatin kayong mag-invest ng inyong pera sa isang scheme na wala namang katotohanan. Pagkatapos nilang makuha ang inyong pera, bigla na lang silang maglalaho. Sa romance scams naman po, ginagamit ng mga scammer ang AI para mas mabilis na makalika ng mga pekeng pagkatao at mas epektibong manipulahin ang damdamin ng mga senyo. Kayang-kaya po ng AI na bumuo ng mga profile ng taong may parehong interes sa inyo at magsulat ng mga mensahe na napakasuwerte at nakakaantig. Mabilis po silang makakabuo ng emosyonal na koneksyon at pagkatapos ay hihingi ng pera para ba sa emergency or para sa ticket para makapunta sa Pilipinas or para sa kunwari negosyo. Ang mga senior po, lalo na ang mga naghahanap ng kasama o companionship, ay madalas na nagiging target nito. Kaya po, laging tandaan, kung ang isang alok ay tila napakaganda para maging totoo, malamang po ay totoo nga. Laging magduda, laging magtanong, at laging kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya bago gumawa ng anumang desisyon sa pera o sa personal na relasyon online. Ngayong alam na po natin kung gaano kadelikado ang mga AI scams, ano naman po ang ating magagawa para manatiling ligtas? Meron po tayong ilang golden rules o mga ginintuang patakaran sa online safety na dapat nating laging tandaan at isabuhay. Una, laging maging mapanuri at magduda. Kung may tawag, text o email na tila nagmamadali o humihingi ng personal na impormasyon,
o nag-aalok ng bagay na napakaganda para maging totoo, huwag po agad maniwala. Laging mag-isip ng 2 beses. Ikalawa, laging i-verify ang impormasyon. Kung may tumawag na nagpapanggap na kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng pera, tawagan sila agad sa kanilang opisyal na numero o kontakin ang ibang miyembro ng pamilya para kumpirmahin. Kung galing sa bangko o ahensya ng gobyerno, huwag mag-click sa link. Direktang pumunta sa kanilang opisyal na website sa pamamagitan ng pag-type ng kanilang address sa browser o tawagan sila sa kanilang opisyal na numero. Huwag na huwag po magtitiwala sa mga link na pinapadala sa inyo. Ikatlo, gumamit ng malakas at kakaibahang password. Iwasan po ang paggamit ng simpleng password tulad ng inyong birthday o pangalan. Gumawa po ng password na may halo-halong malalaki at maliliit na letra, numero at simbolo. At huwag po itong gamitin sa lahat ng inyong accounts. Mas mainam kung iba-iba ang password sa bawat online account. Ika-4, paganahin ang two-factor authentication, 2FA. Kung meron po kayong online banking o email account, karaniwan po meron itong 2FA. Ibig sabihin, bukod sa password, hihingin din po ang isang code na ipapadala sa inyong cellphone. Malaking tulong po ito para masigurong kayo lang ang makakapasok sa inyong account kahit pa man nakuha ng scammer ang inyong password. Ika-5, huwag magbahagi ng sobrang personal na impormasyon online. Mag-iingat po sa mga post sa social media na nagbibigay ng masyado ng detalye tungkol sa inyong buhay, sa inyong mga apo o sa inyong mga biyahe. Ito po ay maaaring gamitin ng mga scammer para gawing mas personal ang kanilang panluloko. Ika-6, regular na i-update ang inyong mga devices at apps. Siguraduhin po na ang inyong cellphone, tablet at computer ay laging updated ang operating system at mga applications. Ang mga update po ay madalas na naglalaman ng seguridad para labanan ang mga bagong banta. Sa pagsunod po sa mga simpleng patakarang ito, mas magiging ligtas po tayo sa online world. Isa po sa pinakamahalagang depensa natin laban sa mga scam, lalo na sa mga AI-powered scams, ay ang ating pamilya at komunidad. Huwag po tayong matakot o mahihiyang magtanong o humingi ng tulong sa ating mga anak, apo o kahit sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan kung may nararamdaman tayong kakaiba o may natatanggap tayong kahina-hinalang mensahe o tawag. Kadalasan po, ang mga nakababata ay mas pamilyar sa mga bagong teknolohiya at sa mga modus ng mga scammer. Sila po ang ating magiging katuwang sa pagtukoy kung ang isang bagay ay totoo o hindi. Kaya po, makipag-ugnayan sa inyong pamilya. Ikwento sa kanila ang mga natutunan nyo tungkol sa AI scams. Magtakda pa nga kayo ng isang dekretong tanong o code word sa inyong mga mahal sa buhay. Halimbawa, kung tumawag ang inyong apo at humingi ng pera, hilingin na sabihin muna ang inyong code word bago kayo maniwala. Kung hindi niya masabi, malamang po ay scammer ang kausap nyo. Napakasimple po nitong paraan, pero napakalaki ng maitutulong para malabanan ang deepfake voice scams. Bukod pa po sa pamilya, mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa inyong komunidad. Kung mayroon po kayong mga senior group o samahan, ibahagi po sa kanila ang impormasyong ito. Mas maraming may kaalaman, mas maraming ligtas. Kung mayroon kayong naranasan na scam o kahina-hinalang sitwasyon, ibahagi po ito sa inyong mga kasama para makapag-ingat din sila. Ang pagtutulungan po ang pinakamabisang sandata natin laban sa mga manloloko. Mga minamahal naming senior, ang mundo po ay patuloy na nagbabago at kasabay nito ay ang pagdami ng mga bago at mas sopistikadong paraan ng panloloko. Ang mga AI scams po ay isang malaking banta, ngunit hindi po tayo dapat matakot. Sa halip, dapat po tayong maging mas handa at mas may kaalaman. Ang kaalaman po ang ating pinakamabisang depensa laban sa mga masasamang loob.
na ito. Tandaan po ang mga golden rules na ating tinalakay. Laging maging mapanuri, laging i-verify ang impormasyon, gumamit ng malakas na password, paganahin ang two-factor authentication, huwag magbahagi ng sobrang personal na impormasyon at regular na i-update ang inyong mga devices. At higit sa lahat, makipag-ugnayan sa inyong pamilya at komunidad. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong o magbahagi ng inyong mga karanasan. Sama-sama po nating protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay mula sa mga AI scams. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay marami kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang aming pinag-usapan, paki-like po ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-click na po ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video na nagbibigay ng gabay at inspirasyon para sa inyong gintong edad. Ingat po tayong lahat at hanggang sa muli.